Mga kapuso, narito po ang News TV, Quick Response Team sa Cainta Rizal. Eksklusibo nating tinututukan ang pagsalakay ngayong hapon ng mga operatiba ng PNP Highway Patrol Group sa isang property kung saan may mga hinihinalang nakaw na sasakyan. Mga kapuso, nagpa-final briefing po ngayon ang mga operatiba ng Task Force Limbas ng PNP Highway Patrol Group. At mula po dito sa aming lokasyon ngayon, magmo-move ang raiding team patungo doon sa target area. At ang instruction, lahat po ng nasa loob at yung mga lalabas, i-hold hanggat hindi sila properly verified ng pulis. Sa bisa ng search warrant, sinalakay ng HPG ang property sa loob ng isang subdivision dito po sa Cainta Rizal at tumambad ng ilang taxi at pribadong sasakyan na ang karamihan ayon sa mga pulis ay kumpirmadong nakaw. Ang mga taxi kung hindi kambal plaka ay iligal na nakuha mula sa ibang modus gaya po ng rentangay. Natagpuan din dito ang isang luxury car na itinimbre sa kanila noong isang buwan. 3 taon naroroon ang kinausap ng mga otoridad. Patuloy na sinusubukan ng ating programa na makuha ang pakayag ng may-ari ng property. Kaugnay po ng isinagawang police operation na yan, kumuha tayo ng update. Makapiling natin live ang direktor ng PNP Highway Patrol Group, si Police Brigadier General Roberto Fajardo. General, magandang hapon. Welcome sa QRT, sir. Una-una, sir, paki-brief mo lang kami latest dito sa isinagawa ninyong operation. Yeah, ito may nag-complaint na victim na nakarnap yung sakyan niya kasi hindi binalik eh. So na 2013 pa to. Paulit-ulit niyang dinidemand na ibalik yung sakyan sa kanya. Unfortunately, hindi maibalik hanggang nalaman na trace natin na nandito. Opo. So hindi naman natin makuha dahil wala pang court order o warrant of arrest sa kanilang case. Nag-file tayo ng search warrant to search the area. So based dun sa report ng victim, kaya nakakuha tayo ng search warrant sa court na isinerve natin ngayon. Ito nga, tumambad sa atin. Nandito yung Mercedes Benz na 2013 pa kinuha. Tapos may mga ibang sasakyan pa na sa tingin namin for further verification. Sana dadalhin namin to para i-verify natin sa krame. At the same time, yung mga may-ari, kunin nila sa krame. Kasi yung mga sasakyan naman, na taxi, yung mga franchise ito, expired na. Okay. At per intelligence information, kinakambal nila yung taxi. Kasi nandito, bag down na, ibig sabihin, hindi tumatakbo. Pero bagong registered at tumatakbo sa kalsada. Okay. So, ibig sabihin, yung original narito ho, pero meron siyang kakambal. Nasa lansangan po. Dumako po muna ako, Director, dito sa Mercedes-Benz. Paano po ninakaw ito sa may-ari ayon sa impormasyong inyong nakalap? Actually, may-ari, binigay sa a certain Mike Go para actually ibenta. Nung matagal na hindi maibenta, hinihingi niya na. Hindi mai-produce ng Michael Go. So ngayon, hinanap niya, na-trace niya nandito. Malinaw na po ba sa inyo, Director, kung paano napunta rito mula ho doon sa may-ari na si Ginoong Mike Go? Deeper investigation. Lumalabas kasi na yung grupo ni Enrique de Guzman, yung malaking karnap group natin, na usually ang tawag sa kanya, Ricky Libis, kasi meron siyang sa Libis, may showroom siya ron. Tapos, tawag din sa kanya, alias Ricky Dragon, sa casino. Kasi sa casino, siya yung pinakamalaking financier, siya rin yung halos lahat ng mga talo na sasakyan, o sa kanya sinasangla, yung mga sasakyan doon sa casino, tapos, ibebenta niya. Kasi hindi naman pwedeng ipunin yung mga sasakyan na ibebenta niya. Yung binabanggit nyo na personalidad niya na Director, may kaugnayan po dito sa garaheng inyong ni-raid ngayon. Yes. Meron kayong pinakikitang chart ito yung aming Sige sir, kung pwede nyo ipakita, please. Matrix nitong grupo na to. Ito nga, si De Guzman, alias Dragon, Carnapping Group. And yung grupo niya, yung kapatid niya, nandito. At may sinasandalan na retired HPG to. Ito si a certain Colonel Texon, or OTEC ba to? A certain Sir Boards. Hindi ko alam kung Boards o Borja o The Boards.
So ito yung mga protector. Aha. Kasi hindi naman matatapang to kung walang sinasandalan. Okay, pakihawak nyo lang muna. Sorry, Director, na makisuyo na kami sa inyo. Si Sige. Mr. Enrique de Guzman, siya po Ito. ang may-ari rin itong property, sir. Yan ang lumalabas sa may-ari Okay. ng property. Narito ko ba siya ngayon? Wala. Aha. So, may mga tauhan po ba kayo na aresto? Itong dalawa, yung a certain Sunny and Dagul, yun nandito. Itong mga mekaniko lang to. Ito yung usually, ito yung transporter ang tawag namin. Aha. Kukunin na yung mga sasakyan doon sa casino, dadalhin dito. Aha. Or kung sino ang bumili, sila magdi-deliver doon sa buyer. Okay. Aha. So, ang tatawag namin dito, sila yung taga-transport ng sasakyan. Aha. Meron ho bang mga sasakyan na nakita kayo na hindi po nakaw? O ibig sabihin, legitimate na pag-aari naman ho ng isang tao? Lumalabas dito, no record found. So, further tayo dito, deeper investigation. Aha. So, alamin natin kung bakit no records found. Okay. Kasi ang lumalabas kasi dito, itong grupo na to, Aha. sa isang modus bagong modus na naman to, Aha. kukuha sila ng isang tao, bibihisan nila, papa-orderin nila sa sasakyan sa kasa, Aha. kukuha to mga 3, 4 o 5 sasakyan, Opo. ba-down na nila, babayaran nilang down. Yes. Pero yung tao, fake, may address, may bank account, Aha. tapos, pag nakuha na yung sasakyan, mawawala yung tao. Okay. So, Director, ano itong sinasabi niyo modus na ito? Ano po ang tawag dito? Ito yung usually ang tawag namin dito is yung Aha. bibili ng sasakyan, Aha. fake ang gamit na pangalan, Aha. tapos tatalon na. Okay. Tatalon na. kung tawagin nila. Aha. Tatalon kasi Yes. mawawala na yung, kasi bibigyan ka ng pera. Yung tao na yon na fake ang pangalan, fake ang address, siyang kukuha ng sasakyan, pag i-deliver nila rito. Hindi lang pala sa motorsiklo nangyayari ito, sir. Pati sa four-wheel Pati vehicles. sa four-wheel. Aha, aha. So nakita natin, maraming mga sasakyan. Kasi ngayon, one day, pwede mo na ilabas ang sasakyan, di ba? Opo. Ang problema doon, hindi man lang binackground ng mga nagbebenta yung sasakyan. Tapos pag nakuha, babayaran, may down. Aha. Pero pag na-down, makuha nila yung sasakyan, mawawala yung tao. Pwede nila ibenta sa iba yung sasakyan. Yun, itatalo nila yung sasakyan. Okay. Director, sige, pwede nyo na po ibaba. So, sa madalit sabi, yung mga motor vehicles na nakuha nyo, nakita nyo dito sa loob ng garahe, no records found lahat. So, questionable po. Except yung in-apply natin na, na search warrant, may records. Yung Yung iba Mercedes-Benz. is no records found. So, kailangan natin laliman pa yung investigation para makita natin yung background nito. Ilan pa ngayon personalidad ang subject ng inyong pursuit operation na Director? Actually, yung grupo niya, nakikita namin 17. Aha. Yung grupo ni Ricky, Aha. de Guzman. Meron ho ba lumutang ng mga complaint na to? Mayroon. Nandyan yung complaint, yung may-ari ng Mercedes, nandyan. Meron pa bagong dating, tine-check nga Aha. yung ibang sakyan dito kung kanila. Magaling yung grupo kasi actually may mga naka-file na case. Aha. Di ba? May mga nagbabantay silang tao doon sa kaso kung saan naka-file at may naka-ready na rin na tawag na pansador. Okay. Mga piyansador. Oo. Mga So, bail bond. Aha. bago lumabas, paglabas nung warrant of arrest, Oo. pinapiyansahan ka agad, naunahan kami. General, ito bang grupo na ito, itong De Guzman na ito, konektado rin sa dating malalaking grupong binantayan din ng PNP Highway Patrol Group? Actually, ongoing yung ating development. Aha. So, ngayon, may mga bagong revelation na naman tayo nakukuha, bagong information. So, ina-update natin. Malaking grupo to si Ano si ngayon ang De Guzman. ginagawa ng Highway Patrol Group? Dahil ibang style ngayon ito, sir, no? Dumadaan sila sa credit, sa mangungutang sila, dadaan sa bangko, pati sa distributor, sa manufacturer. Actually, hindi pa dumadaan sa bangko kasi Okay. yung financier na magbabayad eh. Okay. Oho. Ano So, ngayon ang ginagawa ng HPG, sir? Para Yun nga. medyo Ang- lalaga na po yata ito. Yun ang mahirap nga dahil sino magko-complain? Aha. Hindi naman magko-complain yung inutusan nilang humarap Yes. na kumuha. So malalaman lang natin yan pag ito'y naibenta na sa iba, Aha. pag hinabol na nung bangko o ng pinagkuhanan nila. So it will take time bago ma-uncover yung yung problema na ibenta na nila. Baka gusto nyo samantalay ng pagkakataon para humanawagan at makaiwas sa ganitong klaseng lumalaganap at pumuputok pa lang na modus, ika nyo. So, Yeah, unang-una yung sa mga galing sa kasino sasakyan. Pwede ko bang sabihin na huwag na kayong kumuha ron. yes, sir. Yes, sir. Kasi kasamihan doon, hindi mo alam kung ano yung background ng sasakyan. Aha. At the same time, alam mo naman yung mga
ang nagkakasino, mga sugarol to eh. Isusugal nila pati yung sasakyan. Aha. Kawawa naman yung makakabili. Okay. So as much as possible, wag ho kayong kukuha sa casino. Tapos yung mga financier naman, yung mga sa mga car dealer o sa mga bangko, please naman i-check muna nila mabuti yung background nung bumibili o yung kukuha ng sasakyan. Kasi nga, sabi ko nga, fake nga yung tao, fake na yung address, pati yung account, may bank account sila, fake din. So, i-double check. Tama na yung, kasi sobra naman yung isang araw, may lalabas mo na yung sasakyan Aha. without checking yung background. So, kailangan mag-double the effort yung bangko o pati yung dealer na i-check kung sino yung binebentahan talaga nila. Okay. Mga kapuso, ang direktor ng PNP Highway Patrol Group, si Police Brigadier General Roberto Fajardo. Director, maraming salamat. Congratulations. Magandang hapon po.